Live mula sa Davao City, ito ang Balitang Forestal. Magandang umaga, Davao! Ako si Glaze Lantaborno. At ako naman po si Chris Tayrus. At ito ang Balitang Forestal, ang inyong sandigan sa mga balitang totoo, mabilis at mapagkakatiwalaan. Samahan niyo kami ngayong umaga, April 21, 2025 para sa ating nagbabagang balita. Narito ang pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Para sa pangunahing balita sa kalusugan, 2 kaso ng Mpox o Monkeypox ang kinumpirma sa Davao City ayon sa ulat ng City Health Office noong April 18. Isa sa mga pasyente ang pumanaw, ngunit nilinaw ng Department of Health na hindi ang Mpox ang direktang sanhi ng pagkamatay. Upang bigyan tayo ng mas detalyadong impormasyon, naroon ang ating kasamahan na si Jeriel Branal. Jeriel, kumusta ang sitwasyon dyan? Ang 2 pasyente ay na-admit sa isolation facility ng Southern Philippine Medical Center. Ayon sa DOH, ang mga kaso nito ay mula sa Clade 2 variant ng Mpox virus na kilala bilang mas banayad kumpara sa Clade 1. Ang pumanaw na pasyente ay may severely immunocompromised state at posibleng namatay dahil sa komplikasyon na hindi direktong dulot ng Mpox. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo ng DOH, ang antas ng panganib ay nananatiling pareho sa mga nakaraang buwan. Walang nadagdagang panganib. Iwasan ang malapit at intimate na contact sa mga taong may sintomas ng Mpox. Ugaliin ang madalas na pagbugas na kamay o paggamit ng alcohol-based hand rub. Linisin at disinfect ang mga bagay at surface na maaaring kontaminado. Iwasan ang contact sa mga hayop, lalo na sa mga mammal at maaaring magdala ng virus. Ang mga sintomas ng Mpox ay kinabibilangan ng pantal sa balat o mucosal lesion na maaaring tumagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, mababang enerhiya at pamamaga ng lymph nodes. Ang Davao City Health Office ay aktibong minomonitor ang mga close contact ng mga pasyente at nagpapatupad ng mga umiiral na response measure at protocol para sa Mpox. Para sa karagdagang impormasyon o kung kayo ay nakakaranas ng mga sintomas, makipag-ugnayan sa Davao City Epidemiology and Surveillance Unit sa numerong 0949-501-457 o bumisita sa pinakamalapit na healthcare provider. Yan lamang para sa Balitang Pangkalusugan. Balik sa inyo, Bly at Fritz. Maraming salamat, Jeriel. Para naman sa Balitang Pangkalikasan, isang serye ng mga lindol ang yumanig sa bayan ng Balimbang, Sultan Kudarat ngayong madaling araw ng linggo ng pagkabuhay. Ang pinakamalakas ay may lakas na magnitude 5.9 ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS. Andito si Gian para sa dagdag na detalye. Gian? Maraming salamat, Fritz. Ang unang lindol ay naitala ng PHIVOLCS bandang 12:11 AM na may lakas na magnitude 5.9. Ang epicenter nito ay nasa 51 km timog kanluran ng Balimbang, Sultan Kudarat at may lalim na 6 na kilometro. Tectonic ang pinagmulan ng lindol na ito. Ang lugar na may pinakamalakas na pag-init ay naranasan sa Kiamba, Sarangani, Lebak, Sultan Kudarat, habang ang Santa Cruz, Davao del Sur at Davao City ay kabilang sa intensity 2 kasama ang Enlao, Cotabato, Colombio at President Quirino sa Sultan Kudarat. Ayon sa PHIVOLCS, ang mga lindol ay tectonic ang pinagmulan. Inaasahan ang posibleng pinsala ngunit wala namang inaasahang aftershocks sa ngayon. Pinapayuhan ang mga residente na maging alerto at sundin ang mga sumusunod na hakbang. Maghanda ng emergency kit na may lamang pagkain, tubig, flashlight at first aid supplies. Alamin ang mga evacuation routes at lumikas agad kung kinakailangan. Iwasan ang paggamit ng elevators at manatili sa open areas kung may kasunod na pag-dinig. Para sa karagdagang impormasyon at updates, bisitahin ang opisyal na website ng PHIVOLCS sa www.pvox.dost.gov. Yan lamang sa Balitang Kalikasan. Balik sa inyo, Fritz at Fly. Maraming salamat, Gian. Para sa Balitang International, isang kwento ng kabayanihan at himala ang nangyari mula sa Estados Unidos. 2 taong gulang na bata ang matagumpay na nailigtas matapos maglakad ng 7 milya mag-isa sa kagubatan ng Arizona. Ang kanyang tagapagligtas, isang aso ng lokal na magsasaka. Noong April 14, 2025, iniulat na nawawala na si Bowden Allen, isang 2 taong gulang na bata mula sa Seligman, Arizona. Agad na nagsagawa ng malawakang paghahanap ang Yavapai County Sheriff's
office na kinabibilangan ng 40 katao. Matapos ang 16 na oras na masusing paghahanap, natagpuan si Bowden sa pag-aari ni Scotty Dunton, isang lokal na magsasaka. Ayon kay Dunton, ang kanyang aso na si Buford, isang Anatolian Pyrenees, ang nakakita at posibleng nagprotekta kay Bowden habang mag-isa sa kagubatan. Ayon kay Dunton, hindi ko akalain na makakayanan ng isang bata ang ganoong kalayuan. May 3 bundok sa pagitan ng kanyang bahay at dito. Para sa isang 2 taong gulang, ito ay kamangha-mangha. Si Bowden ay natagpuan na nasa mabuting kalagayan, bagaman pagod at iritable. Ikwinento ng bata na si Buford ang tumulong sa kanya at nagdala sa kanya sa ligtas sa lugar. Isang paalala ito ng kahalagahan ng pagkakaisa at kabayanihan, hindi lamang ng tao kundi pati ng ating mga alagang hayop. At ngayon, pakinggan natin si Fritz para sa Balitang Viral. Para sa Balitang Viral, narito ang isang kwento ng pagmamahal ng isang ina na nagbigay inspirasyon sa marami. Isang ina mula sa Cavite ang naging viral matapos magpakitang gila sa graduation ng kanyang anak. Sa kabila ng mga batiko sa kanyang simpleng kasuotan, hindi ito naging hadlang na pigilan ang kanyang pagmamalaki at kasiyahan ng kanyang pag-aura sa entablado. Ito ay umani ng papuri mula sa mga netizen. Ayon sa ulat ng Manila Bulletin, si Bernadette Flores ay nagbabahagi ng video kung saan makikita ang kanyang ina na masayang-masayang rumampa sa graduation ceremony ng kanyang anak. Sa kabila ng kakulangan sa pinansyal, hindi ito naging hadlang upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanyang anak. Ang video ay agad na kumalat sa social media na umani ng libu-libong views at shares. Maraming netizens ang naantig sa kwento ni nanay at agad na nagpaabot ng tulong upang matulungan sila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ay isang patunay na ang pagmamahal ng isang ina ay walang kapantay. At kahit sa simpleng paraan, ito ay maaaring magbibigay inspirasyon sa marami. Para naman sa ating weather update, Just, kamusta ang lagay ng panahon? Magandang umaga, Pilipinas. Ako si Jasmine Lorejo, ang inyong weather anchor at para sa ating weather report, ayon sa Pag-asa, easter lights ang nakaaapekto sa bansang Pilipinas. Kaya asahan ang hagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated na pag-ulan o thunderstorms sa maraming lugar. Maulap na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm ang mararanasan sa Davao Occidental, Davao Oriental at Sarangani. Posible ang biglaang pagbaha o pagbuho ng lupa. Sa mga susunod na araw, ayon sa lingguhang weather outlook ng Pag-asa, mula Abril 21 hanggang 25, inaasahang maapektuhan ang katimugang bahagi ng Mindanao ng Intertropical Convergence Zone na magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa rehiyon. Narito ang buod ng ulat ng panahon sa Bukidnon mula sa Abril 21 hanggang 25. May posibilidad ng pag-ulan sa hapon ng Linggo at Huwebes at sa umaga ng Martes, maulap ang kalangitan sa Lunes at Miyerkules. Ang temperatura ay inaasahang nasa pagitan ng 23 degrees Celsius at 34 degrees Celsius na may pakiramdam ng init na maaaring umabot sa 38 degrees Celsius. Inaasahang mainit at bagyang maulan ang panahon sa loob ng 5 araw nito. Mahalagang tandaan, ang mga ito ay mga pagtataya lang at maaaring magbago ang aktual na kondisyon sa panahon. Palaging subaybayan ang pinakabagong ulat ng panahon mula sa Pag-asa o iba pang pinagkakatiwalaang mapagkukunan para sa mas tiyak na impormasyon. Ako si Jasmine Lorejo, ang inyong weather anchor ngayong araw. Magandang araw, Pilipinas! Ito si Sherry Marie de Monteverde at narito ang mga kaganapan sa mundo ng showbiz. Sa ginanap na ABS-CBN Ball 2025, kapansin-pansin ang mga Ivy Leaguers na nagpakitang gila sa red carpet, kung saan ang kanilang makinis at kumikinang na kutis ay naging usap-usapan. Ito ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa sarili. Ayon sa ulat ng ABS-CBN, ang mga Ivy Leaguers ay mga kilalang personalidad na kliyente ng The Ivy Clinic. Sa gabing iyon, hindi lamang ang kanilang mga kasuotan ang hinangaan, kundi pati na rin ang kanilang natural na ganda at kumpiyansa sa sarili. Ito ay isang patunay na ang tamang pangangalaga sa sarili ay maaaring magdala ng kumpiyansa at kagandahan na hindi matatawaran. Muli, ako si Sherry Marie de Monteverde at ito ang Balitang Showbiz. Magandang araw, Pilipinas! Maraming salamat, Sherry. Para sa Balitang Sports,
Isang malaking balita para sa UST Growling Tigers, ang 3 pambato mula sa kanilang juniors program ang nagdesisyong manatili sa universidad para sa kanilang collegiate careers. Para sa karagdagang impormasyon, ito ay hinahatid ni Nick. Maraming salamat, Clyde. Para sa sports, sina Koji Buenaflor, Carl Manding at Charles Pusit na naging susi sa pagkapanalo ng UST Tiger Cubs ng kanilang unang UAAP Boys Basketball title sa loob ng 24 na taon ay formal nang nag-commit sa senior team ng UST. Ang anunsyo ay sabay rin sa kaarawan ng head coach na si Manu Inigo na tinawag ito bilang isang espesyal na regalo. Ayon kay Coach Inigo, "Very happy ako at blessed that the boys will be staying in UST. Malaking regalo ng boys sa akin ito at sa buong UST community. Sana tuloy-tuloy na ang pagganda ng programa dito sa UST." Si Buenaflor na may taas na 6'6" ay inalok rin ng iba't ibang top schools tulad ng Ateneo, LaSalle at UP. Pero pinili pa rin ang UST dahil sa suportado at maayos na sistema ng programa. Sa kanilang huling season, si Buenaflor ay nagtala ng average na 11.38 points at 7.92 rebounds kada laro. Si Manding naman, isang Gilas Youth standout, ay naging ambag ng 8.15 puntos at 5.69 rebounds. Si Buksit ay nag-average ng 8.71 puntos, 3.43 rebounds at 1.43 steals kada laro. Ang tatlo ay may 5 taon ng eligibility simula sa UAAP Season 88, isang malinaw na indikasyon ng mas matibay at mas maliwanag na kinabukasan para sa UST basketball program. Yan lamang para sa Balitan Sports. Balik sa iyo, Fritz at Clyde. Salamat sa ulan. Suportahan natin ang ating mga kupunan sa kanilang laban sa international stage para sa iba pang balita sa sports manatiling nakatutok. Yan lamang ang mga balita na aming iuulat ngayong umaga. Ako si Glazeland Taborno. At ako si Fritz Tayrus at ito ang Balitang Forestal, ang inyong sandigan sa mga balitang totoo, mabilis at mapagkakatiwalaan. Magandang araw, Pilipinas!